Sa puntong ito, magbibigay po tayo ng update hinggil dito sa panawagan ng mamamayang Pilipino na dapat mag-resign na itong si NBI Director Melvin Matibag sapagkat malinaw po ang kanyang paghawak sa kapangyarihan ng supposedly ay isang professional law enforcement agency ay nagiging isang political dirty machinery operations para po tugisin, supilin, takutin, paluhurin at patahimikin ang mga kalaban sa politika ni Marcos at ni Romualdez. Kagaya po ng nangyayari sa ngayon. Kaya naman po, kung mapapansin nyo, ang title nga ng ating talakayan sa oras na ito, ang NBI ay dapat isang professional law enforcement agency at hindi ito ay political operator. Malaking pagkakaiba po ang political operator at professional law enforcement agency. Sapagkat ang NBI bilang law enforcement agency ay hindi dapat ginagamit at iniimpluwensyahan sa politika. Lalo na kung ang pinag-uusapan po ay banggaan ng mga political interests ng mga politiko. Which obviously, ganyan po ang ginagawa ngayon ni Matibag sa ilalim ng kanyang pamunuan, nagiging lantaran at garapalan po ang pag-aakto ng NBI na parang ito ay isang marumi na makinarya sa political operations na ginagamit nila Marcos. Pag sinabi pong political operations, kadalasan po ang ginagamit yan, iniikutan ang batas. Ginagamit ang batas upang butasan ito at gamitin na latigo upang instrumento na salakayin, takutin at perwisyuhin to the point na paluhurin at lumpuin ang mga political opposition forces. The way things are being conducted right now dyan sa NBI under sa pamumuno nitong Director Melvin Matibag. Delikado po yan sapagkat ang poder at kapangyarihan ng gobyerno ay napakalaki at napakalawak. Ngayon kung gagamitin ito upang pagtakpan ng kunwari batas at itago po ang intensyon na maging mapanupil at maging manlulupig at tagapaglabag sa karapatan ng mga tao, ng mamamayan, lalo na yung mga tinitingnan ng gobyerno as critics nila sa administrasyon, walang kalaban-laban talaga ang mga mamamayan, kagaya ng nangyari kay Manong J. Sonsa. Mabuti po at si Ka Eric ay nasa Visayas area pa at mayroon tayong series of consultation for labor and industrial peace dito po sa area sa Visayas. Ngayon, kung nandyan ako, posible nangyari din po sa akin ang illegal na pagkakakulong dahil questionable nga ang warrant of arrest. Mayroon po dito ang provision na napapatungkol sa illegal possession of ammunition. Hindi naman po yon ang kaso na isinampa ng Department of Justice, no? Doon sa warrant mismo. Pangalawa, yung kaso po na unlawful publication and unlawful utterances ay ito po mga kaso na halos kapareho lang ng jaywalking o ng vandalism o ng mga alarm and scandal. Hindi nga dapat ito nagkakaroon ng piyansa, but you have to attend and appear in the court. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya naglagay ang Department of Justice ng bail not required. Bail not required, hindi po no bail, hindi po not bailable. Ibig sabihin po, nung lumabas ang arrest order, dapat nakita yan ng NBI kasi whole day halos nandun na sila sa Pasay RTC. Nag-aabang sila kung paano nila mapapalusot ang pag-release ng warrant of arrest kasi the next day, holiday, May 1, May 2 and 3, Sabado, Linggo. So ibig sabihin po mga kababayan, mayroon talagang problema ang pagkakaroon ng intensyon ng NBI na supilin ang karapatan ni Manong J. Sonsa at posible pati ni Ka Eric na 4 na araw o 5 araw kang makukulong. Kahit pa alam ng NBI mga kababayan na ang warrant of arrest na na-issue laban kay Manong J. questionable kasi hindi po non-bailable ang kaso na unlawful publication or unlawful utterances. Ibig pong sabihin mga kababayan, hindi dapat inaresto si Manong J. Dapat pinaresent lang siya sa court pero sinadya ng NBI na pagabi na, madilim na at aabutan na ng wala ng mga tao sa court para mag-process, no? Nakita nila yon na hindi tama yung not bailable or non-bailable o no bail sapagkat hindi naman po heinous crime ang mga isinampang kaso laban sa akin at kay Manong J. Magkapareho lang po kami, cyber libel at yung tinatawag na unlawful publication, unlawful utterances. Ngayon, dahil po sa pagiging abusado nitong pamumuno ni Director Matibag, ang NBI ay hindi na po nagiging isang professional law enforcement agency that it should have to be that mandate na dapat niyang ipatupad.
at dapat niyang sundin. Di po ba mga kababayan, Connie Loyloy, no? Nandyan si Connie Loyloy. Pero malinaw po na ang nangyayari, ginagamit na sa political operations, pananakot, panunupil, panggigipit, pamimerwisyo, ang NBI sa pamumuno ni Matibag. At ito nga, nakita natin, hindi lamang si Ka Eric at si Jason Sa ang piniperwisyo ngayon ng mga among the common faces na nakikita na hinaharas palagi sa kaso among the political personalities dito sa opposition movement ng mga mamamayan, kung saan aktibo po ako at si Ginoong Jason Sa. Ganon din po ang ginawa kay Congressman Mike Defensor sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Ganon din po ngayon ang pananakot at mga gimmick ng pagpupustura ni Melvin Matibag na hindi niya sasantuhin ang Vice President Sara Duterte. Kaya nga, first time na sinampahan ng active criminal case and criminal complaint ng NBI pa si Sara Duterte o ang isang active and sitting Vice President na by tradition po, hindi yan ginagawa sapagkat ang Office of the Vice President po ay office na kapareho ng Vice ng Presidente, nagbibigay ng kortesiya dyan. Ang mga law enforcement agencies at ang iba pang mga sangay ng ating justice system sapagkat hinaantay mo na matapos ang kanilang termino o ang kanilang panunungkulan bilang Presidente at Vice President bago sila kinakasuhan, except kung related sa impeachment at nasa impeachment process. Pero ito, kay Matibag, may mga pasaring pa siya na ang Vice President daw sa kanyang video ng pagbabanta di umano laban sa Presidente kay Lisa Araneta na asawa ni Marcos Jr. at kay Martin Romualdez, nag-evaluate daw ang tinatawag nilang Behavioral Science Department. Hindi natin may paliwanag gaano ka-eksperto yan at gaano ka-reliable at gaano ka makatotohanan. Yung sinasabi niyang evaluation, parang propaganda lang yun ang dating sa taong bayan na mayroon silang Behavioral Science Department at ini-evaluate nila ang video na inilabas doon patungkol sa di umano pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Pag magpapaganon pa man, dapat inantay niya ang impeachment process or inantay nila at tiningnan nila ang legal implication nito doon sa doktrina ng political protection sa Presidente at Vice President. Kaya po sila hindi sinasampahan ng kaso para hindi po sila mapipirwisyo at hindi maharas while they are in the active tenure of their office. Pero hindi. Kaya obvious na obvious, walang pagkukunwari, walang pag-aalangan, hindi lamang abuso sa kapangyarihan po ang nangyayari dito sa NBI ngayon. Sila po ay nagiging dangerous instrument of undeclared martial law ni Marcos. At wala silang sinasanto because si Melvin Matibag, the way his mind frame is being focused right now dito sa maruming laro ng politika ni Marcos at ni Romualdez, he is acting as if he is above the law or as if he is the law. Yan po ang postura nitong Melvin Matibag. Kaya naman hindi katakataka na kumakalat yung mga bagahe niya ngayon. May mga videos pala siya ng pagbabanta, pananakot, at kabastusan doon sa ilang individual bago pa siya maging NBI director. But nonetheless, sapagkat siya ngayon ay nag-occupy ng sensitibong posisyon ng isang dapat sana ay professional law enforcement agency, magpapaliwanag siya dapat dito. Ano ba itong mga videos na ito? Bakit ito kumakalat? And kung mayroon siyang delikadesa, the minimum, dapat mag-leave of absence siya at isubmit niya ang kanyang sarili for voluntary investigation sa Department of Justice o mag-resign at harapin ito. Pero hindi. Makapal ang pagmumukha po ng apog ni Matibag para tingnan ang sarili niya as if he owns the government position where he is being appointed. Nakalimutan niya na ang lahat ng posisyon sa gobyerno, lahat ng tungkulin at kapangyarihan may katapusan at may pananagutan. At yan po ay hindi exempted siya. Kaya naman po, the only way for the people right now and for the political opposition movement to stand their ground is to remain na manatili tayo na malakas ang ating paninindigan, matibay ang ating kalooban na magsalita, magsiwalat, magpahayag at magtakwil, no? Labanan po natin at itakwil ang ala diktadura at ala martial law at ala pang diktador na pasista ng mga hakbang na ginagawa ng NBI sa kumpas ni Melvin Matibag, of course upon the protection and blessing yan ni Marcos Jr. Ang hiram na kapangyarihan ni Melvin Matibag at ng NBI ay nanggagaling yan sa mandato ng mamamayan delegated to the President. Kung matino ang Presidente at hindi abusado at walang interes na gamitin sa maruming laro sa politika, ang isang sana ay isang professional law enforcement agency kagaya ng NBI, agad-agad po dapat sinisita at pinupuntuhan ni Marcos Jr. si Melvin Matibag na itigil mo ang iyong pangaharas na parang bulldog ka na kung ano-ano ang inaatake mo.
at kung ano-anong ginagawa mo. But the president is silent. Well, ano bang mai-expect mo sa presidente na inaakusahan mismo ng kanyang sariling kapatid na nalululong sa droga? How can we expect ng isang matino na pagdedesisyon at matinong pagdidisiplina coming from Marcos Jr. if the allegations being heard against him by many witnesses, lalo na po sa public revelation ng kanyang kapatid